Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So meron tayong mga pag-uusapan na videos na pinasa sa atin. Unahin natin tong isa. Ano to? Buksan mo. Ay, apat na. Gawa niya lang? Gawa niya? Sandaan. Drawing, oh. Pero feeling ko ano to, scripted to. Kasi unang-una, bago pa siya magbayad, may video na eh. Tapos, hindi mo man lang bahahabulin yun. Buksan mo. Ay, apat na. Next video. Ano to? Bago do sa main time pag-uusapan na video eh. Galit na galit si Kuya, matumal yata ang biyahe. Anong meron? Ah. Boss, pata nandito ako sa kanto eh. Alam mo, ganyan talaga. Kadalasan ganyan talaga mga tricycle driver. Sila na nga yung sila pa yung galit. Unang-una, hindi siya tumitingin eh. Sa kanto, bibelo ka pa! Ba't po, Buelo? Hindi naman, kayo yung lumiko eh. Kailan tatapelo mo eh! Kayo yung biglang lumiko eh. Bumilaga kayo eh. Lalo! Kung saan ka nakatingin eh! Tinignan ko. Wow! Kung saan daw nakatingin. Tinan mo. Pinick up niya. Diba? Tapos siya, bigla siyang, bigla liko muna bago lingon. Tapos sasabihin niya doon sa driver, kung saan ka kasi nakatingin eh. Sabi ganun. Bumilaga kayo eh. Lalo! Kung saan ka nakatingin eh! Tinignan ko sa siyempre kung sino liliko. Nabigla ka nga eh! Eh, ba't bigla din kayong sumulpot eh? Madalas yan ganyan. Tapos, hula ko lang ha, I'm not so sure. Pero feeling ko baka wala pang lisensya nga to eh. Or masad kolorum pa to eh, kadalasan eh. Yung mga, sila pa yung matatapang kadalasan pagka kolorum. Anyway. Liko muna bago tingin. Next video. Ano to? Tingnan natin. Kung sino pa yung wala, sila pa yung nadadapa. Oo, mga sumalas na bangga tayo. Pare, Lika, anong plano mo dyan? Babali na lang ako. Tambay po sili. Puta, ba't naiiyak ka? Wala sili. Kakalabas na ako. Oh! Bagong panganak lang siya asawa ko. Ako, nag-drama naman. Bagong panganak ko nga siya asawa ko siya. Oh! Buwan pala. Magkano na lang po, babayaran. Ha? Babali na lang ngayon po. Ganito na lang, tol. Magkano ba sinasahod mo? 500 lang po. 500 sa araw. Eh kung ipapagawa mo yan, ano pa iuwi mo sa pamilya mo? Daan-daan na lang magkakis. Ha? Kakaltas ka araw-araw. Kada 15. Ganito na lang. Tulong ko na lang sa iyan ha, hindi na kita pagbabayarin. Ipangako mo sa akin na mag-iingat ka. Sige na, wala mapaligat ka, no? Kakapanganak lang ka mo na asawa mo. Pero Pagka ano yan, padila-dila pa yan. siguraduhin mo magdahan-dahan ka na lang. Ha? Huwag ka na umiyak. Sige na, alam ko yung pakiramdam mo. Pero I mean, feeling ko kung sino yung yung maangas. Ito kasi kahit papaano, hindi. To be fair naman kahit ako yung nabangga niya tapos gaganyan sa harap ko. Hindi ko rin kaya eh. Sa totoo lang. Isa yun sa mga kahinaan ko, yung maawain ako. Pati nga sa mga nagiging tao ko before. Kahit desidido na akong wag i-renew yung, 'di ba? Yung mga dicer diyan, alam niyo, 'di ba, may renewal kayo.
Kahit decidido na akong wag i-renew. Pag napaawaan ako, hindi ko kaya. Pero kung may mga tao na pag maangas pa, yung talagang ilalaban mo eh. Kaya nga sometimes ang tip ko, pagka halimbawa ikaw na yung nakabangga, alam mo ikaw na yung may kasalanan, mag-give in ka na lang. 'Di ba? Sabihin mo na lang na sorry po, talaga nagkamali po ako. May mas malaki pa kasi ang chance na katulad niyan mapagbigyan ka nung nasira mo, nung napinsala mo. Kaysa yung ikaw pa yung mag-aangas, lalong magiging desidido na pagbayarin ka noon pag ikaw yung maangas. 'Di ba? Ito, 'di ba? Kahit pa paano, medyo, don't know, scripted ba to? Hindi ko alam kasi may video na naman eh. Hindi, siguro, binibideo niya for documentation, di ba? Kasi hindi ko na rin malaman kasi kung alin ba talaga yung totoo sa hindi. Pero, yun, di ba? At least, jackpot siya yung nabangga. Kung totoo man ito, Kung totoo man ito, jackpot siya na yung nabangga niya or yung na-damage yung sasakyan mabait, 'di ba? Kasi mas inuna niyang magpakumbaba at magsumamo eh. Kadalasan tayong mga Pinoy kasi minsan mapapride tayo eh, parang kahit ako din, Minsan mas gusto natin na yung tao na umaagrabyado siya yung mas mababa sa atin. 'Di ba? Nag-work itong trick na to. I don't know kung nagpapanggap lang siya, nagdadrama siya, pero nag-work itong trick na to. Mas magandang ganyan na kaysa ikaw pa yung mag-aangas-angas. 'Di ba? Or takbuhan mo kasi pag tinakbuhan mo may chance na habulin ka pa eh. Or kaysa ganyan. Okay na 'yan. At least kahit pa paano maging utak teleserye man, at least hindi siya maangas. 'Di ba? Tsaka nangyayari naman talaga 'yan, yung shit happens ika nga, 'di ba? O next video. Ito. Nasa 7 minutes tayo. Medyo magandang pag-usapan 'to. Pakinggan natin yung balita. Medyo pabor ako. Dahil sa mga krimeng nasasangkot ang ilang minor de edad, may panukalang inihain sa Senado na layong ibaba sa 10 ang edad na maituturing ng may criminal liability. Pakinggan ang boses mo sa pagtutok ni Maki Ibaba sa 10 years old. Okay, tingnan natin yung Pulido. Nitong Marso sa Parañaque, namatay sa saksak sa loob ng classroom ang isang babaeng grade 8 student. Kaklasing lalaki ang suspect. Pareho silang edad 14. Kamakailan ninakawan at tinadtad ng saksak ang isang babaeng edad 19 sa Tagum City. Nahuli na ang 4 na suspect kabilang ang... Grabe, ito yung Ito, ko itong balita nito. Nahuli na ang 4... Yan hindi rin nila napakinabangan ang mga ninenok kasi nila doon sa pinatay nila, doon sa babae, mga Apple ang brand. Di ba pag Apple ang brand nakalak yun, hindi mo mabubuksan yun, ninakaw nila. Di ba? Ang ginawa nila, pumasok sila doon sa bahay, tapos nagnanakaw sila, nagising yung babae, pinatay nila. Walang awa nilang pinatay. Pero, nung nakuha nila yung mga guy, hindi rin nila napanginabang kasi mga Apple Apple device Di ba may Apple ID yun? Parang, di ba? Ewan ko ba sa Pilipinas kung ba't nagiging ganyan? 4 na suspect kabilang ang 3 minor de edad. Sa datos ng PNP Women and Children Protection Center, sa unang 6 na buwan ng 2025, mahigit 2,250 ang mga kasong sangkot ang mga CICL o Children in Conflict with the Law. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga kabataan edad 15 pababa walang criminal liability o hindi maaaring kasuhan o ikulong. Sa ilalim naman ng Republic Act 10630, itinakda sa 15 to 17 years old ang discernment rule o pagkaunawa sa ginawa. Pero si Senador Robin Padilla naghain ng panukala para Robin Padilla parang bilang gumanon ako. Pero wait pakinggan mo na, bigyan naman natin ng chance. itakda na may criminal liability na rin ang batang 10 years old. Ito'y kung sangkot ang bata sa heinous crime o karumal-dumal na krimen tulad ng pagpatay,
rape, kidnapping, serious illegal detention kung saan pinatay o ginahasa ang biktima, robbery with homicide o rape, carnapping kung saan pinatay o ginahasa ang biktima, at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Paliwanag ng Council for the Welfare of Children, hindi totoong walang parusa ang mga batang sangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Mandatory na ipapasok ang child in conflict with the law sa youth care facility o bahay pag-asa Oo, para palulugawin nyo lang. partikular sa edad 12 hanggang 15. Nasa batas din na sa kaso ng CICL, mamamagitan ang mga social worker ng DSWD. Dapat i-turn over sa kanilang mga magulang, kaanak o guardian at sasailalim sa community-based intervention program. Niniwala ka ginagawa lahat yon? Ba't parang, parang wala naman nakikitang, ganyan? Sabi, meron naman daw palang parusa pero asan? Parang hindi naman nakikita. Kasi feeling ko nga, ang nararamdaman lang nila nun, magbakasyon eh. Hindi yung talagang parusa talaga eh. Maliban na lang kung sa assessment ng social worker, kailangang dalhin ang bata sa isang youth care facility. Korte ang magdedesisyon sa ihahaing petisyon ng DSWD para sa involuntary commitment ng bata na hindi bababa sa 1 taon. Paano pag hindi na naman nagbago? Ibabalik po siya ulit sa korte. Sasabihin ng korte dito, after ng 2 tsansa o mahigit pang tsansa ang binigay sa'yo, mukhang hindi ka talaga na-rehabilitate, doon po yung i-execute na po yung judgment ng court. So mali po na walang criminal liability, may proseso lang pong pinagdadaan. Kahit na yung proseso na yun, wala yun eh. What if, ito ang tanong ko naman, kasi hindi kasi ako expert sa ganyan, bilang ordinaryong mamamayan, sabi kasi ganito, paano pag hindi nagbago? Ibabalik uli siya sa korte. Sasabuin ng korte dito, after ng 2 tsansa, dito sa 2 tsansa, paano kung nakapatay uli yan? May magbubuwis na namang uling buhay. 'Di ba? Hindi na natin afford yung 2 tsansa pa eh. Meaning yan, pwede kasing yung 2 tsansa ni 2 buhay ang kapalit niyan eh. Paano pag nakapatay uli yan? Naka-rape uli yan? Diba? At asan yung nagiging produkto niya ng mga sinasabi niyong pagbabago na yan? May nagbago ba? Ba't parang wala naman ako nakikita? Ganun pa rin. At saka kung, let's say, nagbago na, paano nyo na-monitor na nagbago? Ano yung naging batayan nyo na itong bata na ito ay nagbago na? Diba? Malabo ito eh. Kaya nga, walang natutuwa sa ganito. Minsan nga, pag nakapatay yung minor de edad eh, parang tuwan-tuwa pa dahil, di ba, oy, minor de edad ako. Di ba? Yun kasi ang nasanay eh. Masyado raw simpleng pagtingin sa komplikadong problema ang pagbaba ng edad ng criminal liability. Hindi raw yan ang solusyon sa kalimitang ugat ng problema na matinding kahirapan at problema sa pamilya. Hindi yan ang solusyon. Anong solusyon yung dati? Wala nga nangyayari, min eh. Di ba? We have to address poverty and underdevelopment. Yung pag-address sa poverty na yan, ginagawa na yan. Hihintayin pa ba natin na maraming maapektuhan na naman? Ano na yan eh, nakikita naman natin, gumagawa naman talagang gobyerno ng paraan para ma-address yan eh. Pero sa ayaw at sa gusto mo, may mangyayari at mangyayari pa rin talaga yan. Kahit nga sabihin mong wala nang mahirap sa Pilipinas, may mangyayari pa rin na ganyan eh. May mangyayari pa rin bata na na makakagawa ng karumal-dumal eh. Kahit pa sabihin mo, di ba minsan nga, ang gumagawa pa ng mga yan, mga anak mayaman pa eh. Di ba? Kaya, ewan ko no, pero sa akin, unahin muna natin ang poverty. Sa akin, ang dating sa akin noon, unahin muna nating maraming mamatay hanggang sa mamaster natin yung Kasi buhay ang niyan eh. Ang binubuwis niyan eh, sa kada kapapabay, hindi nyo gagawa ng paraan. Di ba? The fact na at saka hindi lang yung baka sabihin nyo nagkakaroon pa naman ng krimen
bakit kailangan gawin nyo pa yan? 'Di ba? Hindi naman nawawala ang krimen. Kasi isa rin kasi sa purpose niyan yung makamtan din ng family yung justice. 'Di ba? Parang yung usapin ng death penalty, 'di ba? Sabi nila, ba't magde-death penalty? Ayon sa study, hindi naman daw effective na pampababa ng crime rate ang death penalty. Totoo nga naman. 'Di ba? Magde-death penalty ka pero may krimen pa rin, hindi naman nawawala. Totoo naman 'yan. Di yung mga kinukulong, wag niyo na ring ikulong. Total kahit pa nagpakulong kayo ng addict diyan, may addict pa rin eh. Hindi, wag na rin kayo magpakulong. Hindi naman kasi para yun sa purpose na pampatigil ng krimen. Ang purpose nun, mabigyan din ng justice yung mga nagawa ng masama. 'Di ba? Yung halimbawa, let's say si Atong Ang, wag na si Atong baka maging kontrol. Halimbawa si Pedro, napatay niya yung anak ni Juan. Ngayon si Juan maghahanap ng hustisya. Pag si Pedro ay na death penalty dahil sa ginawa niya sa anak ni Juan, hindi naman ang purpose nun para para matigil yung krimen eh. Ang purpose nun para magkaroon ng justice si Juan doon sa ginawa sa anak niya. Yung makita niya na masingil din yung buhay nung kumuha ng buhay ng anak niya. Yun, hindi dahil para itigil yung krimen. Well, dito naman sa usapin na to, yung hindi naman tungkol sa pagre-rehab yan eh. Tungkol din sa justice yan. Katulad nito, yung may pinatay na panoorin niyo yung news na to. 'Di ba? Hanapin niyo. Kinontent ko to kaya lang finlag daw ng YouTube eh. Masyado kasing brutal yung istorya nito eh. Ilang saksak yung natamo nung biktima nila. 'Di ba? Kung ito ay makukulong yung mga yan, yung talaga magdudusa sa kulungan yan, kahit bata yan, magkakaroon ng justice ang pamilya. Hindi layunin niya na para matigil yung krimen. Well, nandun na rin yun, kung matatakot sila. Secondary na lang yun. Pero ang primary objective kung bakit mo kakalusin itong mga to, para magkaroon ng justice, hindi para matigil ang krimen. Dahil kahit na anong gawin mo, hindi talaga matitigil ang krimen. Di ba? Sasabihin nyo, death penalty, mas lalo ang kulong, walang natatakot sa kulong. Kung sa death penalty, walang natatakot, sa kulong, di ba? Liability, may proseso lang kung pinagdadaanan. Masyado raw simpleng pagtingin sa komplikadong problema ang pagbaba ng edad ng criminal liability. Hindi raw yan ang solusyon sa kalimitang ugat ng problema na matinding kahirapan at problema sa pamilya. We have to address poverty and underdevelopment. We have to support the family. Yung mga bata po na to, dahil po hindi pa buo ang isip nila, sila po ay biktima rin. Ang ilan sa mga nakausap Until such time na yung pamilya mo na yun magawa ng ganyan, may isip mo pa ba yan na biktima pa? namin, pabor sa panukala. May isip po ng mga ibang kabataan na hindi na sila gagawa ng ganon kasi nakasuhan. Sa akin yan, yung hindi nagagawa ng ganyan, sa akin, ano na lang yan eh. Secondary na lang yan eh. Ang primary reason para sa akin, ang pinaka-rationalis para mabigyan ng justice ang pamilya. Hindi dahil para matigil, kasi hindi talaga matitigil ang krimen kahit gawin mo yan. Meron at merong uusbong na bagong kriminal dyan. At saka mali din talaga yung mga gawain ganun. Matatakot na yung mga bata. Kasama magulang at saka yung bata, ikakasuhan na rin. O yun, pwede. Pwede, Kung gagawa ng paraan ito, sige, pagbigyan nyo yung mga bata. Ako, kahit pa paano may reservations pa rin ako eh. Kasi nga naman mga bata, di ba? To be fair naman, kung may makikipagdebate sa akin, baka tanggapin ko yung argument nila, hindi bata kasi yan eh, hindi nila alam ang ginagawa eh. Yung sinabi ni Kuya, sige, dapat sa ganyan, magulang naman ang magsasuffer. At yung parusa sa magulang, yung totoong parusa para doon sa krimen na nakagawa ng ganon. Alam ko may batas na ganyan eh, na magulang yung ikukulong, di ba, pag may ginawa ang
Katulad dun sa may ano, yung nag-drive ng SUV na nakabangga. Ang mapaparusahan daw dun magulang eh. Pero iba kasi ang penalty nun. Sa akin, ang ipapanukala, pwede, kung ano yung dapat parusa sa normal na kriminal, yung dapat ang ipaparusa sa magulang, kumbaga tutubusin nila yung anak nila. Yun, pwede pa. Sige, wag niyong parusahan yung mga bata, yung mga magulang. Now, ang tanong doon, paano kung patay na yung magulang? Di ba? Balik pa rin tayo sa bata. Sabi ng iba, sana may angkop lang na parusa dahil masyado pang murang edad na 10 taong gulang. Pwede po yung nanay din or yung magulang, pero may proper punishment din po na pwedeng maibigay sa bata para mas matutukan and makorek pa po sila at that young age po. Napapabayaan. Kaya kung minsan po ang bata maagang naliligaw, alamin po muna kung ano po yung pinagdadaanan ng bata. Para sa GMA Integrated News, Pwede din naman, soriin yung naaayon na parusa. Pero make sure na talagang maramdaman niya na yung ginagawa sa kanya ay parusa talaga. Sige na, it doesn't matter na kung magaan o mahigpit. Basta maramdaman lang nung bata na yung ginawa niya o yung ginawa sa kanya ay parusa. Hindi yung parang nagbabakasyon ka lang sa dormitory na pakakainin ka ng lugaw at pangangaralan ka. Hindi ganon. Diba? Basta maramdaman niya lang talagang ginagawa sa kanya ay parusa. Next. May time pa. Pero anong tingin nyo doon? Yung ibababa. Doon sa 10 years old, sa bagay may nakikita ako as young as 5 years old, nagmumura talaga eh. O talaga nananaksak ng lapis or ano eh. Sabagay, yun, pagmumura lang naman yun, tsaka yung mga, diba? Anyway, ililive ko sa inyo, no? Gusto ko marinig din yung gusto nyo sabihin tungkol dyan. Next video. 2 pulis sa Pampanga sinibak sa pwesto matapos parahin ng isang Ito yung ito yung binusinahan niya yung pulis. driver. Hindi nga ito nagustuhan ng mga netizens dahil pangitan na power tripping ang ginawa nila. Narito at tunghayan natin. Parang late naman na kasi mag-signal light si sir. Tingnan nga natin. Oh, saka lang siya nag-signal light. Liliko na siya. Yung talagang signal light daw sa liko. Hindi niya binigyan ng chance na Tay, talaga tayo. Layo mo. Dito na binweltahan ng mga pulis ang drive. Buti na lang may CCTV Ang ganda nung stick shift niya. Ano ba? Sikantin ka kasi sir eh. Ha? Sikantin ka na. Ilan na ako, di ba? Oo. Bakit ako may respond gamit nung laro mo dyan? Ito yun sa mga brother. Tayo ko ang CR mo. Tapos patingin lang sa laman ng truck mo. May Shopee na sir eh. Ha? May silyo yan. Hindi pwede buksan yan? Hindi pwede sir eh. I-inspectin namin. May papel lang yan sir. Andyan dito lang, may daog. Oo, talaga yan, may seal ito Hindi yan pwede buksan eh. Kasi pag binuksan mo yan, masisira yung seal niyan. Ganyan din pag nagdi-deliver sa store namin. May seal yan. Guguntingin na yan eh. Pagka nakapunta kasi sa store yan na
naputol na yung seal niyan, hindi natatanggapin yan. May karapatan kaming i-refuse yung ano. Supply ka mo. Kasi mo, tsaka water. Hindi ko rin alam na ano. May rest ka pa? May responde kayo. Wala namang ha? Wala namang sirena eh. Ano no? Walang sirena. Ano walang sirena? Kaya hindi ko alam. May responde kayo. Oo nga naman, wala kayo sirena. Eh, nagugulat na kasi ako. Hindi naman na-responde, brother. May sirena. Kaya nga, sir. Siyempre, nakagulat na siya. Kasi wala ka na. Sigan din na siya. Sigan din na siya. Eh, siyempre, bibelt ako. Kung first lane ako, mabibitin ako. Ikaw, driver ka. Alam mo naman yun kapag nasa inner lane ka. Nag-signal ka kasi kuya, pag signal mo, liko ka na agad. Parang inutil yung signal mo, tinan mo ha. Kahit sino naman. Tinan mo. Izozoom ko kung kailan siya umano ng signal light. 'Di ba? Hindi naman, kung may operation kayo, ba't hinabol nyo pa itong truck, kung may operation sila? Diba? Tinan mo ha, ito yung police eh. Oh, wala pa siya signal light, ano? Then nag-signal light na siya, saka siya liliko. Ang galing, di ba? Try talaga tayo. Bullshit. Sabi na ano na daw ito eh, na anong tawag yan? Na sibak na daw eh. Pero sa pulis daw, pag sibak, hindi naman yung talagang nawala sa trabaho. Ililipat ka lang yata ng posisyon or i-reassign ka sa ibang lugar. 'Di ba ganun yun, ano? Pero anong tingin nyo dito, mga kababayan ko? Comment kayo sa baba. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.